Simulan natin ang kwento mula dito sa kahabaan ng MacArthur Highway dito sa Pampanga. Akala ko tapos na yung bagyo. Meron pa rin, may aftershock. Ilan nyo to? Napakaganda ng mga ano ba, no? Very Instagrammable, very steady. Mga tangke ng gasol ba? At mga gulong. Napahinto ako bigla sa isang lokasyon na nakakuha ng aking atensyon. Abandonadong bar na ito. Pero kung bukas pa siguro itong bar na to, siguro napakaganda nito. Napaka ng lugar. Napakaganda ba? Okay mga first timers, welcome back to another episode. Ngayon ay nasa Lubao, Pampanga tayo. Nagtatampo lang ako sa Bagyo kaya bumiyahe ako. Hindi, kasama ko yung V-Strom natin, yung V-Strom 250 SX. At kanina pa ako kinikilabutan kasi itong gate to, tunog ng tunog, bakal ba? Yung, alam mo yung parang horror na bubukas kapag malakas yung hangin. Alam ko naman malakas yung hangin pero kanina pa ako kinikilabutan. Sa mga nakakaalam, sa mga taga Kapampangan, kung alam niyo itong lugar na to sa may Lubao, Pampanga, sa tapat na parang Enchanted Kingdom doon. Anong tawag sa bar na to? Anong pangalan ng bar na to? Napakaganda. Tingnan niyo pa dito ha. Galang muna tayo. Adventure. Exploration. Ito, mga gawa sa LPG, mga tangke ng LPG. Napakaganda ba? Napaka-unique ba? Ang yun ang gumawa. Napapatras ako pag nakikita ko eh. Ang lakas labog paalala nung alam niyo yung pelikulang Harry Potter. Yung mga chandelier na ganda na gawa sa bote, bells na gawa sa bakal, ito gawa sa umbrella made of steel. Napaka-unique ba? Chandeliers made of LPG, mga bote. Kinikilabutan ako. Napakaganda ba? Okay. Ako ay pupuntang Zambales ulit kasi wala lang, nagtatampo lang ako sa Bagyo. Sinira kasi niya yung base camp. Parang bata. Hindi, may kukunin lang akong mahalaga sa Camp Sitio Tangal. Balikan lang. Bulacan, Palawig ko, Bulacan. Kung abutin man ako ng hating gabi, okay lang. Basta ngayong araw, balikan tayo kasi kailangan natin gawin to. At baka bukas, pumunta na tayo ng helicopter base camp sa Nueva Vizcaya para asikasuhin yung ating base camp doon na nasira. Biyahe lang ako, update ko kayo. Wala akong kakamera-kamera, hindi na tayo motovlogger. Kaya nagmumotor pa rin ako. Tsaka shoutout na rin sa 3 taon ko nang ginagamit na helmet. Geely helmet. Ang tawag dito ay Squadron. Hindi ko pa alam kung hanggang mayroon may Squadron pa ba. Pero alam niyo ba, napakaganda ng banding namin, ang pinagsamahan namin ng helmet na to. Kasi ito yung ginagamit ko nung ako ay motovlogger pa. Nag-Philippine loop tayo ng solo noon. Ito yung gamit kong helmet. Kaya iniingatan ko siya in a way na kahit na medyo basta iniingatan ko. Hindi na nga tayo motovlogger, motor na tayo. Pero yun nga, solo Philippine loop yan, di ba? Okay, let's go. Abutin tayo siguro ng mga 3 oras pa hanggang Palawig, Zambales. So update na lang ha. Nagugutom na ako pero along the way na lang ako kakain. Balikan lang to. Naisipan kong dumaan muna sa Pango Base Camp dito sa San Marcelino. Pero sarado, kaya tuloy tayo. Lumapit tayo sa Bagyo. Malayo na yung Bagyo. Ipupuntahan natin. Doon pa lang palabas yung Bagyo sa lugar na to. Sa probinsya kasi ng Bulacan, payapa na ang panahon. Hindi ko alam na ang Zambales ay binabagyo pa rin pala. Ano magagawa natin andito na tayo. At hindi po pwedeng bumalik tayo dahil napakahalaga ng pipikapin natin sa Camp Sitio Tangal. Okay, stop over. Nasa Kabanga na tayo. My goodness, para tayo nagpipilipin doon pa. Ngayon lang ulit ako nabasa sa biyahe. Basa ang sisiyo. Let's go. Bira. Wait lang. Ang lakas ng balik ng mga pangyayari sa Philippines yung ganito yung naliligo, basang-basa pero matutuyo naman yan kasi wala naman tayong choice kung may patuyuin yan pahinga lang muna ako dito tapos pinapagyo tayo. Promise, solo Philippine loop finish ba? Ano ba, magpapasalubong na ba tayo sa LGU? Magpapa-ano na ba tayo? Papapirma na ba tayo? Hindi yung joke lang. Parang hindi ko na gusto yung kalagayan ko dito Diba?
Baguio ang nararanasan ngayon ng boy first time. Hey! Diyos ko po, paharap pa dito yung... Hindi kaya sumpa talaga ito kapag nagmumotor ako. Yeah, pero nag-enjoy ako. Nililitang ko yung sarili ko mga first timers kasi nga nasira yung helicopter base camp eh. Sabay na ako mag-motor-motor para ma-divert ko ba yung isipang ko. Tapos ganito pa yung sinasapit natin, pero gusto ko. Kumbaga parang nagre-reminisce lang ako at ina-experience ko ulit yung pag-Philippine loop natin as a motorer. Napakasimple pa lang nito sa totoo lang kung ikukumpara natin sa Philippine Loop. Di mo ta vlogger ha, motorer. Kung hindi nyo pa napapanood yung solo Philippine Loop ko, nasa playlist yan. Pwede nyo bisitahin. Doon, 80% ng Philippine Loop ko mag-isa, inuulan ako. Basa ako araw-araw. Abante na tayo. Malapit naman na tayo sa Palawig. Nagugutom na rin ako. Wala naman tayong mapagkapihan. Kasi yung mga pwedeng pagkapihan dito, yung mga, ano ba yun? Yung Kopi Kubo o Cafe sa Kubo, parang ganyan. Sarado, kasi nga bagyo. Nagugutom na rin ako. Wala, hindi ko alam kung saan tayo kakain. Bahala na mamaya. Puro lahat sarado. Dumating ako sa bayan ng Palawig alas 10:30 ng gabi. Frank's Burger ang sumagip sa gutom ko. Ate, patagdag na lang. Bumili ako ng maraming burgers. Pasalubong natin sa Camp Sitio Tangal. 5 order po. Masarap naman ang Frank's Burger. Lalo na kapag walang katabing Angel's Burger. Pagdating ng Camp Sitio Tangal, masama pa rin ang panahon. Oh, welcome back to CST. Let's go! Grabe! Malalaking alon na sumasampa na sa malawak na lupain ng campsite. Boss Joe, first time in the history ba ng ano? Ng ganito? The last, dati yun, umakot ng gatagal sa may kubo. Ah, talaga? Pero bata pa ako noon. Ngayon, medyo matagal-tagal na panahon bago nangyari. Hindi ganito kalakas. Alam niyo ba na mayroong nag-iisang camper doon sa dulo na dati ay naka-survive siya ng signal number 4 dito sa CST. Ngayon, gusto niyang ulitin, gusto niyang i-conquer yung signal number 5. Camper. Kasi siya nawas out yung take na. Seryoso? Oo, doon na kanina sa may ilalim. Paano ba natin ma-describe yung ganong klaseng camper? Ultimate. Nakakatakot man pero wala tayong dapat ipag-alala. Tsaka ang galing daw mga first timers magtali ng ano ng tent. Hindi talaga na Malakas ng hangin pero sana bukas makakausap natin siya. O nga pala, nasa CST na tayo, walang kuryente. Ibig sabihin, wala kaming tubig dito. Natatawa ako sa sarili ko, alam mo kung bakit. Yung ano, agad na ako dito sa motor, baka wala kayong marinig eh. Natatawa ako sa sarili ko. Umalis tayo na ng Bulacan, na wala ng bagyo. Pumunta tayo ng Zambales. May bagyo pa rin pala dito. So, hindi. Okay lang naman ako. Masaya sa feeling. At least, isa kasi ito sa kinakaingitan ko eh. Kasi kahit na nasa Laguna kami, itong pamilya natin dito sa CST, lagi sila nagsisend ng video dito kung ano mga kaganapan nila. So kahit naman kasi yung bagyo dito, masaya sila dito. So, para sabi ko, sana andyo kami. Oo, ngayon, dito. Hindi nga lang kami magkasamang dalawa ni Fresh kasi nga nasa Laguna siya. Ba doon. At ako naman dito ay kanina ay nasa okay na akong sitwasyon ng weather. Ngayon binabagyo na naman. Ayos na ba? Aray ko! Aray! Hating gabi na at bumabagyo pa rin. Kaya hindi na nila ako pinayagang bumiyahe pabalik ng Bulacan. Dito na ako magsislip over at sasamahan ko na lang sila sa pagroronda. Mag-iikot kami sa barangay na nagbabaka sakali na meron mga lokal na nangangailangan ng tulong. Aray ko! Aray ko! Magkasitulog na kayo. Pagkatapos ng Palawig Zambales, nasa Cubao na tayo ngayon. Magbabas tayo papunta Nueva Vizcaya. Bagyo yun ah. Tangi-tanga yung bag. Pagkatapos ng mga pinagdaanan namin na bagyo, tuloy ang buhay namin. Sa Solano po kami. Ito sir, medyo fragile yan. Power station po. Camping gear.
Sandal siya pagbaba yan? May pambabae sir, may panlalaki. Okay. Okay pa naman yung Spartan ko. Spartan to eh. Saan tayo man? So sa halagang 95 pesos, ito yung breakfast namin. Hotdog, sinangag, itlog, at dalawang tuyo. 95 pesos. So mula saan ba ako galing? Palawig, Nueva. Palawig, Zambales pala. Ay pupunta ngayon tayo ng Nueva Vizcaya. Si Prisha galing siya ng Laguna. Ako galing Bulacan. 6:20 pa lang ng umaga. Alas 7 yung alis ng 5-star bus papuntang Solano. Kakain lang tayo. Halo-halo na tong mga pagkain dito sa isang plato. Huwag kayong mag-alala kasi maghahalo-halo rin naman sa tiyan yan. So okay lang yan. Breakfast muna kami kasi mahaba-habang biyahe ito. Uuwi tayo ng Vizcaya para ayusin natin yung Alicatap Base Camp. Lilinisin natin kasi hanggang ngayon nagkalat pa rin doon. May pwedeng mag-ayos kaso sabi ni Prisha huwag daw gagalawin eh. Siyempre alam niyo na yung mga anik-anik doon eh, siya na yung mag-aayos nun. Gusto niya siya yung maglinis kahit basag-basag yun. Pipiliin niya kung ano pa yung pwedeng mapakinabangan. Pagdating ng Nueva Vizcaya, bakas ng mga landslides dulot na malakas na bagyong Uwan. Miss Bagahabag! Miss International Airport! Mainit ang ulo. Buong biyahe namin, masaya naman. Maliban sa 20 minutes namin nag-aaway. Ikaw na pumili ng pagkain ka man? Eh, ganun talaga. Sadyang may mga babae talaga na kapag nagugutom, eh, umiinit ang ulo. Okay. Tapos namin kumain. Masaya ka ba sa kinain natin? Hindi yung totoo. Hindi yung totoo. Kilala mo ko eh. Siyempre. 1 hour na lang mga first timers. Solano na. Napabilis ng buong biyahe na to. Eh, isang beses lang kami nag-stop over. Pero may benepisyo eh. Ang aga na rin, ang bilis natin makauwi ng Solano. Pero ang consequence is kapag wala kayong dalang pagkain, mahihilo kayo sa dudong. Kaya dapat kung 5-star yung sasakyan nyo papuntang Solano, magbaon kayo naman ng pagkain. Wala namang problema kasi may CR naman dito. Ang goal natin, kaya ang bilis ng mga pangyayari mga first timers ng vlog natin na to, from Zambales biglang bumabiyahe na kami ng Nueva Vizcaya, eh nangyari to sa loob ng 3 araw itong episode natin ngayon. At ang goal natin kaya umuwi tayo dito is dahil nga maglilinis tayo ng base camp natin, kasi kung hindi namin lilinisin ngayon yung base camp, eh wala kaming maayos na tutulugan at hindi namin sure kung may tuyo ba kaming mga kutsyon doon, kasi sigurado yung mga damit namin lahat yun basa. Wala pa kuryente. Wala pa ba ng kuryente? Eh, meron tayong genset na bigay ni Uncle Sam. Maraming salamat Uncle Sam, yung regalo mo sa Alicatap Base Camp na generator. Eh, ang laking tulong. Yun yung nagamit ng mga kapitbahay namin nung bumabagyo. Walang kuryente, walang internet, tayo maabutan sa Alicatap. Hindi naman na-apektuhan tayo yung bahay mo ng bagyo? Hindi ka naman na-apektuhan ng bagyo? Naapektuhan tayo, tindahan na wala ng bubungan. Tindahan mo na wala ng bubong? Dito yung pinakamata, di ba po? Kahit kita mo nga, pero yung mga malalaking building ay wala ng bubungan eh. Tanggal ha. Doon, ganito. 3 araw na walang kuryente dito. Aabutin pa daw ng mga mga 1 linggo pa. Pagkatapos na matinding bagyo, sobrang init naman dito ngayon. Sa sobrang lakas ng bagyo dito, pati mga poste ng kuryente nagsitumbahan. Sira-sira yung mga poste, kaya pala wala talagang kuryente dito, no? Dito yung mata ng bagyo eh. Madalas matamaan ng malalakas na bagyo itong lugar natin. Hindi ko pa rin ipagpapalit to. Ay, dito na lang po, dito na lang. Dito po, sa tabi lang. Dito. Opo. Ikot nyo na po. Ay.
Patong lang po dito. Magkano po tayo? Okay, isa lang. Balikan ko na lang to. Dumaan na napakalakas na bagyo, pero wala tayo dito nun. Welcome back sa atin dito sa Alitaptap Base Camp. Ang katubig na yung tangke. Ay, yung mga trapal-trapal lang natanggal. Wala namang ano bro? Wala namang umangat na bubong? Buti nga wala eh, hindi nang pinag-aalala What? ko. Yero eh. Okay. Yung trapa lang talagang napulis. Okay lang, trapal lang naman. Pwede naman mabalikan. May mga nabasag na ano kuya? Oo, dami yun. Bumagsak kasi yung katawan niya, no? Saan? Ayun, no? Yung katawan niya bumagsak. Nasaan yung mga Ayan, nabasag? yan. Nasa Puchokoy! Puchokoy! Nakasurvive ka, Puchokoy! Umalis din po sila. Nasaan ko nung bagyo? Nasa kabila siya? Buti hindi ka naka-experience ng bagyo. No, nakakulong ka sa maayos ka ng ano. Puchokoy! Puchokoy! Kuya, puchukoy na puchukoy. Ano nangyari sa inyo ng bagyo? Kawawa naman yan. Kawawa naman yun ng bagyo. Natanggal yung ano, natanggal nga eh. Alin? may tulak. Ang alin? Yung kulay puti dito, takip sagdan. Lumiwanag at maliwalas ang kapaligiran. Mga saging dito na makakapal oh. Wala, ano ba? May bakas pa rin ang tubig dito. Hindi ko alam yung farm na yun kung nakapagtanim o kakatanim lang pero mukhang washed out lahat eh. Wala namang ano. Buti na lang talaga na papalitan na yung dingding nitong base camp natin. Kasi kung hindi ito napalitan, malamang warak-warak to nung bagyo. Kasi inuunti-unti na kasi namin paayos yung Alitaptap base camp eh. Hindi naman sa pagmamadali. So unti-unti lang. May UP doon pero ito yung gawa pa ng pipito. Hindi naman nabasag yung salamin, no? Wala naman. Wala naman eh. Yung mga trapal-trapal lang dito ang napunit. Pero tanggalin na natin yan kasi hindi naman na uulan eh. Diba? Taglamig naman na. Bocho ko, samahan mo muna ako sa taas. Nakapasok. Yun ang pinakaharang-harang ko eh. Kasi kung hindi ko harangan talagang papasok yung ano kasi yung ulan, pag ganyan, hindi pataas eh. Hindi pataas eh, papasok. Huwag ka naman na sumama. Yung taas, ang titignan natin. Ito, wala na dito. Warat na rin oh. Tanggalin na natin. Medyo naayos-ayos naman na pala ni Ryan yung mga dumi. Ito kasi, design kasi talaga to na bukas. So, syempre, nung ginagawa to, expected din namin yan. Alam na namin na darating talaga yung time na babagyuhin talaga. At may experience yung ganito. Pero dahil nga gawa sa bakal itong Alitaptap Base Camp, eh kailangan talagang butas to, butas-butas. Kasi kapag puro dingding to mga first timers, matutulak to eh, masisira to. So, moblat, tagtag dingding lang tayo pero hindi lahat dingdingan. Okay naman. Kamusta kaya sila sa Camp Janihoy? Kung malakas dito, mas malakas dun. Nasaan yung isang ano dito? Nawala na. Dahil sa mga camping gears ko, hindi walang na ano, nabasa. Wala naman to, safe naman yung mga yan. Safe naman to mga to. Ay, salamat. Itong inalala ko talaga dito, mabasa itong mga to eh. Wala, isipin nyo yung hagupit ng bagyo no. Nagdidikitan yung mga dahon. Sige bali, maglilinis tayo. Wala namang sira yung salamin. Wala tayong kuryente. Pero mayroon tayong generator doon. Yung regalo nga ni Uncle Sam dito sa Alitaptap Base Camp. Nasa kabilang bahay. Kasi yung kaibigan natin si JM ay kapitbahay na namin. So, andun yung genset. So, pinapaandar niya yun hanggang dito. Umiilaw. So, doon lang muna sa kanila. Wala na tayong internet. Putol din. So, mabubuhay tayo dito na naka-generator lang tayo tsaka naka-power station. Pero salamat pa rin Lord at hindi pa nasira yung ano, na nagkaganda gulo-gulo na, naglipad-lipad lang yung mga takip-takip. Nagkadabasag-basag lang yung mga gamit namin. Pero yung Alitaptap mismo, matibay siya, in fairness. Pero ang dami namin nasirang gamit. Wala, nabali na yung ano ko. Nabali. Wala, yung sinasabi ko. Ay, gugulo pa kaya to? Ay, gugulo ko na lang. Naka-survive yung mga ano namin. Isa, dalawa. Isa pati na.
Nga, ma'am. Putsukoy ko, putsukoy ko. Nakaranas kayo ng bagyo, bebe girl. Nakaranas sila ng bagyo. Wait mo naman, wait mo naman. Andito na ulit ang lolo. Andito na ulit ang lolo. Valid yung malungkot tayo sa sinapit ng bahay natin. Pero sabi ko nga, gamit lang yan. Maswerte pa rin tayo na ganito lang yung inabot natin dito sa Vizcaya. Actually, parang mas fatal pa yung Pipito nung nakaraang taon. O itong taon din yata yun. Mas malala yun eh. Kasi yun ang tumupi ng bubong eh. Yung Pipito. Pero sobrang lakas talaga, mahal. As in, sobrang lakas ng... Kasi ang sentro kasi nung bagyo na to, Isabela. No, dumaan dito. Oo, pero... Kayong bong, ang sinumpok niya ang... talaga ba? Kasama na tong Solano, tong lugar natin, mahal. Pero yung damage ba, mas malala yung Pipito kaysa dito? Mas malala to. Mas malala to. Kasi bagay, hindi naman nagliparan mga gamit natin. Oy, nagliparan din. Ay, ikaw na nga lang magkwento. Wala akong tinama sa kwento. Nabali na yung mga puno dito. Ayun na, linis na. Di ba? The last time na pumunta dito yung mga kaibigan natin, sabi natin, papalinis natin. Ay, malinis na. Wala nang lamok. Basta happy kami. Yung mga aso namin, yun, naka-experience nga sila na bagwin dito. Pero may tagabantay sila dito ha. Hindi Kaya yan nga. iniwan. Baka akala nila iniwan natin. May bantay naman sila. Di ba? O kung butit nakasurvive ka, patsakoy. Kasi kung hindi, ganyan o. Yan, umiilaw na yung ulo mo. Pupunta ka na sa dog heaven. Eh kaso, sabi ko sa'yo, masamang damo ka. Buhay ka ngayon. Diba? Pagkatapos kang sasama ka sa camping ha. Gusto ko huwag ka malikot ha. Gusto ko pag pinatong lang kita, maghapon ka lang, hindi ka galaw. Pero sigurado makakasama ka sa camping. Hindi tulad ng impaktong to. Wala to. Uubusin niya yung buong maghapon mo sa camping na habol ka ng habol dito. Impakto to eh. Impakta rin to. Tatanggalin ko na yun ah. Oplandinis muna tayo ngayon. Ante-antayin nyo lang yung upload ko. Sinisimplihan ko lang yung mga uploads ko. Para may pampanood din kayo. Wala na yung mga collection mo. Yung hindi pa niya ginagamit yan, tinatago lang niya. Kung may mga bisita, gano'n. Oo. Pasag. Nabibili na naman ako ayan kay Colors Japan. Wala eh. Alam niyo na, bibili na naman ako ng isang set sa inyo. Nabasag. Yung mga gusto ko, nabasag. The calm after the storm. Good morning mula dito sa Alitaptap Base Camp. We got nowhere to be, just a slow dance with the summer heat. The world outside can't wait a few, 'cause right now we got nothing else to do. The sun is peeking through the cotton white blinds. Your hands tangled up in mine. Isang channel. Nature. Wala lang iba. Floating easy. Yan yung purpose kung bakit bukas yan. Para ma-enjoy ang ganda ng kalikasan. Magandang umaga mga first timers mula dito sa bahay natin, sa tahanan natin dito sa Nueva Vizcaya. Your hair's a mess but you don't mind. You just laugh. Yan ang view. Good. Coffee's cold but we take a sip. Talk about nothing. Narinig yung tricycle dun, oh. Alayo pa ng kalsada na yan. Narinig dito. Sobrang tahimik dito. Daddy, kakasarap ba? Matagal hindi nabuksan to eh. Ang tawag sa TV na to, League TV. Ayan, LIG. Ang ibig sabihin ng League, kung may naroon ka nakikitang League palagi sa comment, ang ibig sabihin ng League, life is good. So ito ay League TV. Life is good. Life is good lang tayo. Punta ka dito sa Nueva Vizcaya.
sa Solano kapag may oras kayo. Kung malayo ang binahe niyo at nandito kami, pwede kayong mag-overnight, mag-sleep over, maghamok-hamok dyan sa baba. Kapag hindi nyo na kaya yung biyahe nyo at pagod na kayo sa biyahe. At may enjoy itong napakagandang tanawin ito sa harapan. Isa na namang halimbawa ng tomorrow is another day. Naghahamog-hamog. May dadating at dadating na pagsubok sa atin. Pero sabi nga, ano ba namin labahin mo? pagsubok lang yan at lilipas din yan. Medyo basa. Parang nag-moist-moist. Gawa ng ano yun, mga first timers. Gawain ng hamog. Pati yung bubong namin. Kung nagtataka kayo ha, kung bakit yero, wala pang ano yan, wala pang kisame. Lalagyan naman talaga ng kisame yan. Pero ang panahon dito sa Vizcaya, mga first timers, mas mahaba ang taglamig dito kaysa sa tag-init. Parang nasa 3 months lang yata ang tag-init. And yung mga ibang buwan, taglamig na yun. Pagsubok na kapag nalagpasan natin, meron naman tayong panibagong araw at pagkakataon para bumawi para sa ating ikakabuti. Umapanak, di ba? Ayun o, gumagapang. Oo. Ganyang kalamig dito mga first timers. Ganyang kalamig. So hindi namin masyadong problema na walang kisame pa to. Kasi ganito talaga ang panahon dito. Pagising mo, lahat mamasa-masa. Life is good. Tomorrow is another day. Magkita-kita tayo mga first timers sa susunod na episode. Magluto na tayong breakfast, gising na. 5 minutes pa. 5 minutes mo. Alas 9 pa yan. Lalamig pa. Ganda ng ano, ng view natin oh. Ayun oh, pa sunrise na mahal. Ay! Yeah, I'm Oh my goodness, ang sarap. out under the stars. Kung matatawaran yung gandang klaseng view. Talaga. The beauty of Balitaptap is that Like thunder, feel the freedom ignite. pwede yung ma-experience yan dito. Mahal, tara na. Breakfast na tayo.